pag dumating ka na sa halfway through your term, sa yung dadalawang taon na lang ang natitira sa iyo, normally bumababa ang iyong approval rating with the singular exception of si PRRD. Pero ang dito sa huling survey ng SWS, masyadong alarming yung pagbagsak ng satisfaction rating, ng net satisfaction rating. Ibig sabihin, napakadami o mas marami ang hindi satisfied, hindi nagugustuhan ang palakad ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Marcos kontra sa dun sa mga natutuwa o okay lang sa kanila yung pagpapatakbo o pag-ugit ng ating pamahalaan. In fact, if I am not mistaken, this is the yung bang 2 years and 2 years before the end of their term, ito yung pinakamalaking net dissatisfaction rating na minus 15% sa buong kasaysayan ng ating pamahalaan mula noong EDSA 1, mula noong 1986. At ang natatandaan ko, si Presidente GMA noong 2 taon na lang ang natitira sa kanyang pamamahala, minus 6 ang net dissatisfaction rating, negative satisfaction rating. So itong minus 15 ay talagang alarming by any measure. Opo, pag mga ganito, pahirapan na rin ang pagbangon po, Sir Lito, habang papalapit po yung national elections din. Unang-una, Admar, even without the net satisfaction, the negative satisfaction rating na minus 15, talagang ang na-tiyempo tayo sa napakahirap na sitwasyon sa ating ekonomiya, And wala tayong nakikitang masyadong elbow room para sa kasalukuyang administrasyon na gumawa ng mga nararapat na solusyon, lalong-lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pati sa pag jump start ng ating ekonomiya, sapagkat halimbawa sa DPWH, napakahalaga niya sapagkat yung infrastructure spending ay napakalaking bagay sa pagpapaunlad o pagpapabuhay. Huwag na natin sabihin pagpapaunlad, yung para mabuhay na muli ang ekonomiya. Hanggang sa ngayon wala namang proyektong naibibid out na significantly, dahil nga natatakot ang mga kontraktor, maski na yung mga lehitimong kontratista, na lumahok sa public bidding sa DPWH dahil nga dito sa napakalaking iskandalo na nangyari sa flood control. Ayaw nilang yung kanilang image o yung kanilang reputation bilang kontratista ay magkaroon ng problema in the future. So napakaliit. On top of that, yung ating fiscal deficit palaki ng palaki dahil halos lahat naman inaangkat na natin, maging bigas, maging mais, maging gulay, isda. Napakarami nang inaangkat natin na pangunahing bilihin. Samantalang napakaliit naman by comparison yung value ng ating exports, kasi yung pinakamalaki nating export product, yung electronics, yung mga semiconductors na yan, ang value added natin dyan o dinadagdag natin sa valor niyang mga exports na yan ay trabaho lamang, sapagkat halos lahat o hindi lahat ng raw materials at supplies ay inaangkat din natin. So napakaliit ng net effect niyan sa ating ekonomiya. At kanina nag-announce si Pangulong Marcos halimbawa na successful daw yung kanyang tutol sa teleconferencing na ginagawa sa lower house, sa House of Representatives, at ginagawa ng kabinete, ginagawa ng halos lahat ng hanay ng ahensya ng pamahalaan, hindi lang dito kundi sa buong mundo, at sasabihin nilang yung mga ngayon magdedepensa nung linya ni Pangulong Marcos na ayaw niya noong teleconferencing, wika nga, magiging tuta sila ng pamahalaan, di ba? Tuta sila ni BBM. Ayun ang napakasimpleng sa payak na pag-uunawa ng taong bayan, yun ang sasabihin. Kasi presidente na mismo nagsabi na tutol siya. O kung ikaw sumang-ayon ka doon sa pagtutol niya, di tuta ka ng presidente. Opo, tsaka paano po yun? Naunang sinabi po ni PBBM na hindi niya inuutusan na maaresto si Senator Bato, pero ngayon nagko-comment siya na hindi siya dapat makasali through online. Paano yun? Di lalabas na parang siya ang nagpapahuli talaga kay Senator Bato. Anong tingin mo dun, sir?
Totoo, MJ. Hindi ba gusto nilang isoga sa ICC? Therefore, ang magdedetermine kung si Bato, Senator Bato ay may kasalanan talaga o mako-convict o ma-acquit ay ICC. Silang judge doon. Hindi ang Pangulo natin. Hindi tinanggihan na nga niya ang ating hudikatura ang dapat na humawak ng kaso ni Bato, di ba? Dahil binibigay na nila sa ICC. So anong karapatan niya ngayon para sabihin para ano no nakikita mo naman na iba-iba ang kanilang mga pinagsasasabi. Nakakasawa na eh. Matatandaan mo ilang beses paulit-ulit na sinabi niya nung bago siyang presidente hanggang noong 2025 na ayaw niyang manghimasok ang ICC dito, hindi niya kikilalanin ang anumang warrant of arrest o anumang aksyon na gawin ng ICC dito sa Pilipinas. Pero ano ginawa? Kinidnap nila si Pangulong Duterte, hindi ba? Ilang pagsisinungaling na kasi yan eh. So wala nang naniniwala. Kanya nga, yung net satisfaction rating pabagsak ng pabagsak. At ang nagkaroon ng survey tungkol sa trust or tiwala ng taong bayan sa Pangulo ng Pilipinas, palagay ko negative din ang mangyayari dyan. Opo, pag-usapan po natin, Sir Lito, yung bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ngayon pong darating, Huwebes ba yata yan? O Miyerkules. So, this coming week. Huwebes. Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Hindi pwede yung subcommittee dahil hindi pa yan approved ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, si Senator Rodante Marcoleta po. Yun na nga eh. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga walk out nila, yung pagbalandra nila, at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisan na. No? Dati si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She is still the chairperson. Pero ngayon gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno diyan ay si Senador Rodante Marcoleta. Na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan, no? So kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyan wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority. Hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Opo, sir, ano sa tingin niyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules. Marami pa pong mangyayari. Okay. Kung ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko ay malabo nang mangyari yan. No? Because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no? Tikisan na ito kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera, no? Yun ang hinihintay ng taong bayan. At mabuti naman, saludo ako kay Senate President Alan Cayetano at ginawa niyang priority yaang pagbukas na muli ng hearings ng Blue Ribbon Committee. Opo, sir, bago lang pulit si partner Admar. Tingin mo, sir, may papakulong lahat ng mga taga Cayetano majority bago po ang flood control investigation ngayon pong Huwebes? Kasi ngayong araw may nagpiyansa na po si Senator Jinggoy at may mga iba pang kaso na hinaharap itong mga kasama niya sa mayorya.
Pwede nilang gawin yan, ano? Actually, ginagawa na nila, no? Yung tinatawag na weaponization of the law against their political enemies, against the opposition, against even media, yung mga nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at kanilang opinion, ano? Di ba? Kinakasuhan din. Lahat na lamang na kumokontra sa administrasyon ay kinakasuhan. Pero, unang-una, Admar, MJ, lagi ko nga sinasabi do sa mga kaibigan kong senador sa New Majority, meron tayong Diyos na nakikita ang lahat, no? At pangalawa, meron tayong taong bayan na galit na sa sitwasyon ng ating bansa. Nagpupuyos na ang kanilang damdamin, no? Hindi lamang dahil sa hirap ng buhay, kundi yung malalaman pa nila na kaya sila, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila naghihirap ay dahil sa pagnanakaw, sa sobrang kasakiman ng ating mga leader. No, so palagay ko, tingnan natin, ano? Tingnan natin. Talagang siguro gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. Pero hintayin naman nila ang silakbo ng damdamin ng taong bayan. Opo, Sir Lito, si Admar po ulit ito. Yes, Admar. Yung power struggle po dyan ngayon sa Senado, ito ba may kaugnayan sa impeachment or dahil dito sa nakaambangan na muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control? Saan kaya sila nababahala kung nababahala man sila? Alam mo, Admar, yung impeachment, hindi na yung issue ng whether mako-convict o maa-acquit si Inday Sara. Miski na yung mga kalaban ni Inday Sara, miski na yung tinatawag nating diehard Duterte haters, yung mga sa kanilang pananaw, mas basta't sa Duterte, walang ginawang tama yan at dapat mawala yan sa takip na, sa balat ng lupa, no? Miski sila, inaamin nila na ang realidad, no, ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara. So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang kanila lang gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero para vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado? Iyon ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya, at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga, ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanilang nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas nitong Senate Blue Ribbon Committee investigation? Admar, lumang tugtugin na yun, sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. Kung sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong kongreso nakulong na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat yan kung seryoso sila. Kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, hindi nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no, hindi nila maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin at may karapatan naman at matuwid namang sila usigin, no? Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kay Buloy. 'Di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil doon sa ginawa, yung inhumane hindi ba? Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganun no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte, no? At yung basta mo na lang kikidnapin ng isang dating Pangulo, mag-80 anyos na, actually, 80 years old na nga last, di ba?
Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya lalong umigting, no? Kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara. Opo, dumarami ba ang kanilang kalaban? Gumagawa ba sila ng maraming kalaban po ang gobyerno ngayon, ang administrasyon ngayon, Sir Lito? At makabubuti ba ito sa kanila? Considering, lalo na ito, parang napaghalata ng ating mga kababayan, bakit panay yung may mga reklamo, may mga kaso? Itong nandito sa majority ngayon at atat sila na talagang makasuhan, mabumilis ang kaso, agad na maaresto si Senador Bato, full force. Tapos, yung mga wanted daw, nakita ko sa post sabi nung isang dating general ng pambansang pulisya, may mga dati ng mga wanted sa kidnap for ransom na may mga patong pa sa ulo na matagal nang naging wanted. Hindi ganito ka porsige ang pagtugis po nila, Sir Lito. Yun na nga, malinaw na malinaw na ang direksyon ay laban lamang sa oposisyon, laban lamang sa mga kaaway sa politika. Kaya lalong nagagalit ang tao. Parami ng parami, hindi lang yung mga biktima ng kanilang weaponization of the law, yung mga taong bayan na nakikita na ano ba to? Sobra naman ito, no? Natatandaan ko nung panahon ni tatay ni BBM, nung si Ferdinand Marcos Sr., naging sigaw ng bayan noon tama na, sobra na, palitan na. Ganyan din ang mangyayari dito. Pag ganyan ang kanilang ginagawa, hindi nila lulubayan ang kanilang mga kaaway o katunggali, hindi naman kaaway, katunggali sa politika. Na parte naman ng demokrasya na merong majority, may minority, may opposition at may administration, no? Opo, bilang panghuli na lang na topiko po, no? Panay ngayon ang paliwanag ng mga politiko na bumoto o papabor sila dito sa impeachment laban sa pangalawang pangulo sa kanilang mga constituents. Di ko alam, pangalawang beses na ba nila itong pagpapaliwanag kasi nung una, di ba? Sa last election, nagpaliwanag din sila. Sa tingin niyo po, sa hinaharap, no, lalo na mayroon pang pending sa Korte Suprema po, no, yung pag-question ni BP Sara at itong nakikita nyo po na possible baka ma-acquit lang din ang pangalawang pangulo. Finish na ba ito at yung mga sumuporta against sa pangalawang pangulo magiging finish na rin ba, Sir Lito? They will try everything, Admar, no? Wag na tayong kaya nga yung yung meeting dun sa Soler inano ko na, ako na sinulat ko na at sa mga interview ay in-explain ko na. Bagamat maaring mahirap gawin, no, the fact na pinag-uusapan nila ng mga leader ng Kamara, no, the fact na pinag-uusapan yan, ibig sabihin they are scraping the bottom of the barrel to find solutions to the political problems that they face, no. So lahat ay gagawin nila. Ngayon, siguro yung last or ultimate solution dyan na huwag naman sana nilang gagawin ay yung possibility of martial rule or martial law na ginawa din naman ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos noong 1972, no? Huwag naman sana, no? That would be testing the fate of the nation too much, no? Opo, and yung possibility naman po na tawag nito, yung may magbabaliktad pa ba niyan pag nakita nila na hindi talaga natin mapuruhan ang mga Duterte? Tingin nyo, pag nagbaliktad sila, tatanggapin sila ng pangalawang pangulo or nakalista na sa pangalawang pangulo kung sino yung mga naging friends niya noon na hindi na ngayon? Alam mo, Admar, miski nung umpisa pa lamang yung mga impeachment na yan, no, kontra sa pangalawang pangulo, ang aking prediction ay baka umabot ng 16 to acquit, hindi 16 to convict. Posibleng dahil nga nagkatikisan na itong majority and minority ngayon, posibleng ngayon na bumaba yung 16. Ibig sabihin, hindi na 16 to acquit, no? Kasi 16 ang kailangan para conviction. Posibleng bumaba na yung 16 sa na magko-convict, na mag-a-acquit, no? Posibleng mga na lang yan, siguro mga mababawasan yan ng 5 o 6 pa galing sa minority ngayon, yung 11, no? Mahahati pa yan. At yan in the end babaliktad at boboto rin for acquittal, no? So far tumatama yung aking mga prediction. Palagay ko tatama pa rin ako sa prediction kong yan, no? Na overwhelming ang magiging decision ng Senado to acquit rather than to convict. Tsaka itong galawan against sa pangalawang pangulo, patunay ito na wala pa talaga silang matibay na pantapat sa kanya for 2028.
Iyan ang malaking problema ni PBBM. Assuming na wala siyang planong masamang plano na pairalin pa ang papalawigin ang kanyang termino, no, palampasin ng 2028. Assuming na hindi ganon at talagang magkakaroon ng halalan, ang napakalaking problema niya ay kung sino ang kanyang magiging manok o sino ang kanyang magiging kandidato. Sa hanay ng administrasyon, yung mga masabihin na natin mayat-maya nasa TV, mayat-maya na naglilibot sa buong bansa, mayat-maya nagpe-press conference, no, na mga miyembro ng kanyang administrasyon lalo na ng kabinete, 3%, pinakamataas na 5% ang survey ratings, no. Napakahirap, no, lalo na kung kiss of death pa yung endorsement ng Pangulong Marcos. So ngayon, ito naman mga pinklawan, no, umaasa at kaya sila pati yung mga kaliwa, no, nagbi-build up trying to build up rather ng kanilang kandidato na ang habol nila ay basbasan ni Pangulong Marcos para magkakaroon ng coalition between the Pinklawan and the administration. Ang tanong ko sa iyo, Admar, MJ, sa palagay mo ba magtitiwala si BBM na kung manalo man ang Pinklawan sa susunod na halalan sa Panguluhan, poprotektahan siya, no? Palagay mo kaya gagawin 'yon ng mga Pinklawan? Yan ang mga kung tutuusin mo nagpapapil na sila ang yung mga wala silang ginagawang masama, no? Sila yung nagpapapil na sila yan, no? Yung holier than thou. So imposibleng hindi nila usigin ang kasalukuyang administrasyon pagdating na sila ay nandiyan na. So yung possibility ng coalition, stop dreaming about it, no? Perish that thought. So yun pa rin, balik tayo sa sinimulan na sitwasyon ng ating politika. Wala silang makitang pantapat kay Vice President Inday Sara. Kaya sila hindi na nila malaman kung anong gagawin nila para ma-evade yung eventual presidency ni Vice President Inday. Opo, Sir Lito, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, I thank God for this opportunity. Mga Facebook family, mga kaibigan natin sa media, lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course our prayers dun po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa Middle East. Sa pagbati namin sa inyo ngayong hapon, ay napakabigat na mga issues ang ating pag-uusapan dahil sa puso ng ating demokrasya. We have to ask ourselves, how important is democracy to ourselves? How important? Personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinagalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority, na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11,
or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa po kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, Tuloy mo nakalag. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, itong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yun, maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa session hall, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun eh. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng
Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig nahuhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po, yung pala plano all this time, arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Eh wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7. Kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangan pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siya makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala nang warrant na i-serve. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O,
Pumayag na si kanina, Senator Loren. Noong February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-umpisa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag-upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget eh. Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po, from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa konse. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasi yung tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend, But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pag-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what did you do for us, pray for us. Pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kambihan na lang yung blood natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. So say a prayer. And habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power for their own purposes, this kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. Again and again in history, tignan nyo how it ends, diba? So dapat po, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kasi kahit naman po yung apostles di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. So ang dami-dami kong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako Anyone but Escudero, anyone but Legarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo. Dinideny nila may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, muntik na matuloy, it was it 23 and 22, 24, di ba, itutuloy na talaga yung PI Diba? So, hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron po talaga. So, yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend. And whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasan po loob nyo rin. Sama-sama po. Basta ang kailangan lang, hindi pwede mag-witness yung magsisinungaling. Magsabi lang po parati ng totoo. God bless you po. Magandang hapon. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama
palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros